Billionaire News Channel, Agenda Weekend. Kilala niyo si Mima Alicia, yung BBM vlogger na pinatumba yata to, hindi natin malaman bakit ha. Pinaslang. Panoorin natin yung balita kay Mima Alicia. Sa PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng special Pinanood ko yung tinignan ko tong Mima Alicia. Grabe ang bunganga nito. Grabe. Pagdating sa Duterte, parang si anti-Claire din. Puro Duterte. Malaki talagang binabayad dito sa mga BBM na vlogger daw. Malaki. Grabe. Ayan ang kapalit no? Ayan. Siguro yung iba mag-iisip-isip na. Yan dahil sa pera. Okay lang sana. Pero yung grabing bunganga, may kapalit yan. Grabing bunganga na panoorin yung Mima Alicia na yan. Investigation Task Force MIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa ring tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Billionaire News Channel na Duterte na naman ng pagbibintangan tong matibag na kupal Sigurado yan. Hahanap ng butas ng para siraan na naman si Sara Duterte. Yung matibag ng kupal yan Yung asawa niyang may flood control, hindi niya imbestigahan. Kupal yan Ngayon ano pa yung mga senator, mukhang si Cayetano na naman balak na kasuhan. Hayop talagang matibag yan, kupal yan. Yung matibag niya, ngayon lang ako nakakitang NBA na director na yung tsapa nakasabit sa leeg niya. Wala namang raid. Pati sa interview, sa press con, nakatsapa. Kupal talaga, pinagyayabang niya. Yabang talaga. First time ko lang nakakita mga NBI na director na nagsusuot ng tsapa. Wala namang raid, nakasuot ng tsapa. Kupal talaga yan. Yan si matibag. Hayop na yung kupal. Utang Utang ina mo. Utang yan O dito tayo. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ano ba ito? Ako si Kabibig. Panoorin natin. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Ako si Kabibig maglabag-labag at with evidence. Anak ko po, anong nangyari kay Mima Alicia? Sinugi? Ang chika Kabibig, nagkaunsihan daw. May mga Naku, pera na naman yan. Kasi grupo yan milyon yan. Sigurado, milyon yan. Tapos, kunwari, milyon. Tapos sasabihin, 100,000 lang binigay siguro. Kaya
nagsilabasan ngayon ng mga post na kung saan may mga messages na di umano'y kinokonekta kay Mima Alicia. Well, itong si Mima Alicia mga kabibig ay pro BBM vlogger to mga kabibig. Pero bakit yung ilang mga tao ay pinagtatawanan si Mima Alicia? Patay na nga pero pinagtatawanan pa. Binash pa. Nakakaawa naman, patay na, binash pa. Pero may mga rason ang mga tao kung bakit nila binash si Mima Alicia. Lalo na may mga video na nagsinabasan ngayon sa yung mga video ni Mima Alicia na kung saan sinasabi niya si VP Sara, nagpunta sa ibang abroad kasi alam nyo na wala namang basihan. Si VP Sara may ano daw, alam nyo na may kachansing-chansing daw. Grabe naman po yung mga aligasyon na iyan. Kung mag-aligasyon ka, make sure meron kang ebidensya kasi delikadong babalikan ka. Tapos nagsiyaw-siyaw pa si Mima Alicia na karton-karton, iuwi si Tatay Digong na nakasulod sa garapon. Katot tapos isulod daw sa garapon. Loko talaga to si Mima dahil lang sa pera. Ayan, ang kapalit ng pera. Ako, para yatang bumaliktad. Si VP Sara, sinisisa na nangyari ni Mima Alicia. Bakit hindi nga kilala ni VP Sara yung Mima Alicia na yan tapos i-connect nyo kay VP Sara? Anong logic? Hindi ko ma-gets ang point nyo kung bakit nyo i-connect kay VP Sara. Well, in fact, walang pakialam si VP Sara sa mga sinasabi niya. Well, in fact, VP Sara never mentioned her name. Yung Mima Alicia na yan. VP Sara is very busy with the OVP programs and in fact, every year, alam natin maraming pinapalabas na video si VP Sara tungkol sa mga pasidungog, tungkol sa mga taong tumutulong sa OVP kasi alam niyo naman, maliit lang ang budget. Tapos magbibigyan na ng panahon ang Vice President kay Mima Alicia para pagbuntunan siya ng pansin, para sisihin niyo si VP Sara na siya ang nagpategi. Huwag naman po kayong ganyan. Napaka-unfair nyo po para kay VP Sara. Ito kabibig, ang ilang mga reaksyon, ang ilang mga videos na kung saan ang mga netizen ay instead of maawa kay Mima Alicia, ay para yatang nagalit. Halak. Ito kabibiga, una nating pakinggan. Ito pala yung nakuha ni Miko Poge na nag-iyak-iyak si Mima Alicia. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Ito yung ex niya, ginulpi siya eh. Ginawang punching bag yung mukha siguro nito, pati katawan. Kasi at this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipo, I'm shaking. Wala ka. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi, after this, Tingnan nyo, even though ang pinapakita ni Mima Alicia sa kanya mga vlog ay ang tapang niya, grabe siya magsalita sa mga Duterte, pero deep inside may mga problema din siyang personal na posibleng maging konektado ito kung bakit siya chinugi. moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ex. ako na nga yung Love nabubog. relationship. Hindi pong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Dami pera ni Tapos Mima. after this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue, gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito guys, Ano? yung scandal video niya Scan. na hindi naman ako Scandal video, naku yung nandoon, pero hindi nadamit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos pa ako nakipag-iwalay sa kanya. Hala. Pinakulong niya yun, yung ex niyang boyfriend. Isang magpupulis pa naman, nag-aaral ng criminology. Grabe Tapos pang pupulis, hayop talaga na. Sira ulo talaga.
Tapos, okay, sige. Sabi ko, maghiwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mo nila yung buhok ko. Hala Ilang ka. beses mo akong pinahiya. Oh my Wala. goodness. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos Okay. malaman-laman ko na ang dami mo pinapakalat na fake news sa akin. Hala Tapos ka. gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. So, alam pala yan, no, alam pala ni Mima na ng mga damakmak ng mga dami accounts, di ba? Na pwedeng mag-bash sa'yo. Oh. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos Anda, Oh, ang dami pera pala ni Mima. Mima Alicia, 300,000 may utang. Yung ano ba yun? Sa magulang ng ex niya, di pa siya binabayaran. ang yaman pala ni Mima, no? 325,000 pesos. Ako nga, nagbablog ako, hindi ako makarating sa mga perang ganyan. Tapos kung meron man, ang masahod sa YouTube, konti lang. Pero si Mima, grabe, ang daming pera ni Mima. 325,000. Malaking pera na yan, kabibig, di ba? Ang yaman ni Mima. hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Hala ka. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko, mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. So may depression pala siya, kabibi. Akala natin, no, ang tapang ni Mima sa harap ng videos. Meron parang pinagdadaanan si Mima. Bakit siya na-depress? Dahil sa love life. Nako. Kasi minsan may times na gusto ko na lang. Hala ka. So may pinagdadaanan pala si Mima. Ang dami niya sa akin sinasabi. Lahat lang yung pinabayaan ko. So maraming pinagdaanan si Mima. Ito. Yan kasi, yung yung may kapalit ng pera. Mga ganyan-ganyan.